Hello mga mi! Another day, another vlog! Ngayong araw nga pala ang alis namin for vacation. Pero bago nga kami aalis, naisipan ko maglinis muna para naman pag-uwi ay hindi madumi ang bahay. Grabe talaga ang kalat ng paligid. Iba talaga pag may baby boy kayo sa bahay. Dahil kahit araw-araw mo pa siyang linisan, hindi talaga siya matatapos. Nagpapasalamat na lang talaga ako dahil si Daddy Ralph ay nandyan. At asahan nyo lang talaga na pag naglilinis kayo ay may isa ring taong nanggugulo. Gusto na niyang tulungan yung daddy niya kaya hinayaan ko na lang. Dahil nga nagkumpisa na ako maglinis, kaya naman pinalitan ako ni Daddy Ralph para siya na lang daw yung mag-vacuum. Dahil marami pa naman kaming oras na tira bago kami alis, kaya naisipan ko na lang maglinis. Sabi nga ni Daddy, wag na daw ako magpaka-stress at dahan-dahan lang dahil marami pa ng oras. Pero kung nakikita nyo, sa sobrang dami ng kalat, ayan, nag-impake na rin kami dahan-dahan. Hindi na nga pala namin nilagay sa malita yung mga damit namin dahil kung ilalagay namin sa malita, hindi talaga siya magkakasya sa sasakyan. Kaya naman, pumayag na lang ako na dito namin ilagay yung mga gamit. Sa dami nga ng gusto kong dalhin, hindi ko na alam kung alin dito. Kung pwede lang talaga, dadalhin ko na lahat ng mga gamit ko. Nalilito na nga ako kung alin yung unahin ko dyan. Kahit nga nasa isipan ko, yung dadalhin ko ay yung pinaka-importante na lang. Pero parang lahat na lang talaga importante. Iba pala talaga ang buhay pag isang mami ka na dahil ang hirap magdesisyon kung ano yung unahin. Dati talaga sarili ko lang iniisip ko, ngayon hindi na. Pero sa dami nga na ililigpit ko, syempre hindi ko pa rin makalimutan yung sunrocks. Naisip ko kasi baka magkamansya yung damit ni Dodong Max doon. Alam niyo naman, pag bata, kahit ano-ano na lang kinakain. Nagplansya na nga ako sa damit na susuotin ko para paalis mamaya. Pero kahit itong isa, sinusundan pa rin ako at ginugulo. Hindi ko talaga alam kung tinutulungan ba ako nito o ginugulo lang ako. Nahirapan pa ako magplansya dahil nga mainit ito, pati yung kamay niya gusto pa niyang ilagay dun. Nakakaubos talaga ng pasensya to si Dodong Max. Yung tipong gusto mo mapabilis yung trabaho mo, matatagalan ka na lang talaga. At sa wakas, umalis na rin siya at natapos ko na rin tong gawain ko. Buhay mami nga talaga. Nga nung inter? At dito nga pala, kanya-kanya kami ng mission ni Daddy Ralph. Buti na lang talaga at naisipan niya akong tulungan dahil kung hindi, naku! Malaking gulo talaga ang mangyayari. Charot lang. Di akala ko naman talaga, siya lang yung mag-vacuum at ako yung maglilinis sa sahig. Pero thank you Daddy Ralph dahil tinapos mo na rin yung gawain ko at pwede na akong mag-relax. Kung kanina sobrang gulo, ngayon sobrang linis na tingnan. So paalis na nga kami nito dahil sobrang late na at 2 PM na kami nakaalis. Dahil nga may dalang kaibigan si Ana, kaya ito yung dahilan kung bakit hindi magkakasya yung mga luggage namin sa sasakyan. Buti na lang talaga at relax lang si Dodong Max sa biyahe. Ilang oras na naman tayong nakaupo nito at sasakit naman yung mga puwet natin. Dahil nga late na at gutom na kami, humito muna kami dito sa McDonald's kung saan kami magla-lunch. Hindi ko naman nakalain na sobrang lakas pala ng hangin sa labas. So ito na nga, naghihintay na kami ng order namin. Burger lang pala at saka fries ng order namin dyan at saka Coke. Nagpahabol na nga pala ako ng Sunday dahil nga parang gusto kong kumain ng matamis today. Ilang minuto nga, dumating na yung order namin at syempre gutom na po kaming lahat. Hindi na nga pala ako nagluto sa bahay at hindi na kami kumain ng lunch doon dahil wala na nga kami oras. Kaya naman dito na lang kami sa McDonald's kumain. Every time talaga na sa McDonald's kami kakain, chicken crispy burger talaga yung lagi kong ino-order. Mga mi, huwag nyo nang pansinin yung sa gilid nakapantilit po ako dyan. Baka isipin nyo po wala po akong panty, charot lang. Grabing laki lang talaga ng slit ng dress ko. Grabe ang lakas ko talaga kumain dito para hindi halata na gutom, di ba? So walang imi nga, napatuloy na kami sa aming biyahe para hindi kami gabihin sa daan. Umiiyak na nga si Dodong Max dito dahil ayaw pa niya akong bumalik sa upuan. Kaya sabi ko na lang sa kanya, i-massage mo na lang yung paa ko para may magawa ka dyan, charot. Pero di nga, buti na lang talaga napakausapan tong anak ko. May talent naman pala talaga mag-massage. So anyway, nandito na nga kami sa area ng parents ni Ralph. Thank you na lang talaga dahil napapagod na rin ako sa kakaupo. Hindi ko na rin kasi alam kung anong posisyon ang gagawin ko para lang hindi sumasakit yung likod ko at saka yung puwet. At buti na lang din ay nahabol namin yung fear bago pa sila umalis. Kailangan kasing dumaan sa fear bago ka makatawid. So ayun na nga at kung kimbot na lang ay makarating na kami sa bahay. Inaaliw pa namin si Max dito para lang hindi mag-alboruto. Sa province area nga pala din to, kaya naman parang naisip ko na rin na parang nasa Pinas pa rin ako. Isang kimbot na lang talaga at makakarating na kami sa kanila. Isang liko na nga lang at nandito na kami finally. Finally at nandito na kami sa bahay ng mama niya. Makakatayo na rin at makakapag-relax. So pagdatingan namin na sinalubong na agad kami ng parents ni Ralph at kita nyo naman si Max, ayan nakasabak na talaga sa lola niya. So pakyat na ako nito sa taas para naman magdipit. Dito nga pala kami sa taas magstay at nandito din yung room namin. Minsan talaga nakakamiss na nandito. So ito nga pala yung room namin. Pero after noon, syempre nagluluto na rin ako for dinner dahil nga gutom na nga ang lahat. Spaghetti bolognese na lang yung lulutuin ko for dinner para mas mabilis lang siyang lutuin. Noona ko na nga pala niluto yung sauce dahil nga naubusan pa kami ng spaghetti at bumili pa si Ralph sa market. Mama niya pala ang bumili nito kanina para pagdating namin ay pwede na kami magluto agad-agad. So habang naghihintay nga kami kay Ralph, nilalaro ko na lang si Max. So hanggang dito na lang mga mi. Maraming salamat. Bye! Thank you for watching. Like or share or subscribe.